Bakit marami po ang nagkaka-cancer sa ngayon na bata pa? Ang pinag-uusapan po natin ay yung mga 40s, 30s, 20s pa lang at may mga nabasa na akong reports recently mga teenagers pa lang. So tinatamaan na pati ang mga millennials at ang mga Gen X at ang mga sakit na tumatama sa kanilang types of cancer. Noong unang panahon po ang apektado lang nito ay yung mga 50s to 60s. Ang tawag po dito ngayon kapag tinamaan ng cancer ang isang individual na wala pang 50 years old at tumataas ang cases worldwide ay early onset cancer. Ano ba tong early onset cancer nito? Ito ngayon yung pinag-uusapan, pinag-aaralan ng napakarami na lubhasa kasi hindi nila maintindihan ang maraming bagay. Bakit ito nangyayari? Okay, between 1990 to 2019, ang mga namatay daw dahil sa 17 of the 29 cancers, either na doble, isa to sa mga pag-aaral kasi worldwide na po ang study at iba-ibang grupo na ang gumagawa. Tuloy ko lang yung binabasa ko kanina, either na doble or sumobra pa. And 20 of the 29 cancers underwent an increase of 150% or more in terms of new cases. So tumataas ang cases. Ano yung usually mga cancer? This is just one particular study. Tracheal, bronchus, and lung cancer sa both sexes, babae at lalaki. Breast cancer naman sa kababaihan. Tapos colon and rectum cancer, both sexes. Stomach cancer, tiyan pa rin, ano? Both sexes, and prostate cancer among the males. Alright? Ngayon, meron po nga pag-aaral na lumabas sa Harvard Gazette at may isang grupo po ng mga scientists, ng mga professors na nag-conduct ng study. Okay? Meron sila, malaking grupo to. Babanggitin ko ang dalawa sa mga nag-lead. Si Shuji Ogino, professor siya in the Department of Epidemiology, professor siya sa pathology sa Harvard Medical School and Brigham Women's Hospital. Ngayon, isa sa mga katim niya rito ay si Tomotaka Ogay. Okay? Si Tomotaka Ogay naman is a junior faculty member at Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School. Ayan, he's also an MD and PhD physician scientist with expertise in pathology, clinical oncology, cancer epidemiology, and molecular epidemiology. Yung current research niya po ay nakafocus sa early onset cancer and tumor biomarkers, including immune and microbial characteristics of cancer. So ito talaga ay mga bigatin at matatalinong tao. Pinag-usapan nila at ang conclusion nga ni Tomotaka Ogay, among the 14 cancer types on the rise na pinag-aralan nila. Let me read his exact statement, okay? Among the 14 types of cancer on the rise that we studied, 8 were related to the digestive system. Sa tiyan. The food we eat feeds the microorganisms in our gut. Sabi ni Ugayan, diet directly affects the microbiome composition and eventually these changes can influence disease risk and outcomes. Ano ang ibig sabihin ng gut microbiome? Okay? So nabanggit po ng mga ekspertong ito at sa ibang studies na nabasa ko, nababanggit talaga paulit-ulit ang pagkain, gut microbiome. Ang gut microbiome po ay community ng mga bacteria sa loob ng ating katawan. Meron din po diyang microbes, fungi at iba-iba pa. Balansi po yan. Ang mga figures na usually lumalabas ay 38 to 40 trillion. Pero meron po nagsasabi na 10 trillion, meron po nagsasabi na umaabot dyan ng 100 to 400 trillion. Depende po sa tao. Okay? So, iba-iba po yan. At ito po ay composed ng iba't ibang uri ng bacteria. Kapag po yan ay balanse, okay po yan. At importante ito kasi ito ay may kinalaman sa digestive system, sa immune system, inflammation, sa overall function ng ating katawan. Pag balanse, kagaya ng nasabi ko kanina, happy-happy, walang problema. Pag nagkaroon ng imbalance, yan po nagkakaroon ng iba't ibang problema at pwedeng pag-ugatan ng iba't ibang sakit. Ano po ba ang mga dahilan kaya nagkakaroon ng imbalance sa ating gut microbiome? Ano yung mga nagagawa natin bilang may katawan na hindi nakakatulong sa ating gut microbiome at ano naman po ang mga pwede nating gawin para ito'y itama lalo na in terms of pagkain. Kasi paulit-ulit pong lumalabas pagkain, diet at sa pagkain po natin tayo ang may control. At para po pag-usapan yan, gagawa po tayo ng webinar
Libre po ito. Kaya huwag kayong mag-alala, wala kayong babayaran. Libreng webinar on October 15, 7:30 p.m. araw po ng Martes, at meron po tayong registration link. Pag-uusapan po natin yan ng mas malaliman, at pag-uusapan din natin kung ano yung mga nagagawa natin na hindi dapat. Kasi po, mahirap magkasakit. Ang matututunan natin sa webinar na ito, syempre po, I assume kayo po narito sa channel dahil nagkaroon na po kayo ng experience na magkaroon ng cancer or kamag-anak. Okay? Or yung iba, advocate. Pero ang maganda pong maintindihan natin dito is kung ano yung matututunan natin, ma-apply natin sa ating mga sariling buhay para makita natin kung ano yung mga adjustments na dapat natin gawin, and makakatulong para protektahan yung ating mga family members na wala pa nakaramdaman, yung lalo yung mga bata pa. Kasi po, clueless bata pa Ang pag-iisip niyan ay career or pag-aaral, yung mga pangarap, tas biglang boom, madadiagnose ng cancer. At alam naman po natin na sa buhay, kapag may isang nagka-cancer sa pamilya natin, lalo na sa Pilipinas, damay-damay po ang lahat sa problema kasi may kailangan na huminto ng pag-aaral, may mapapahinto ng trabaho, kailangan ng sumama sa ospital para magpagamot. So marami po ang factors na naapektuhan, kaya kailangang aware tayo. Ano ang mga pwede nating gawin para kahit papano'y makaiwas tayo sa early onset cancer na pwedeng tumama sa ating mga mahal sa buhay. At tayo rin, bilang mga pasyente at mga survivors, paano din natin maaalagaan ang ating gut microbiome kasi ito ay may kinalaman din sa immune system, at ang immune system po ay ang laki ng kinalaman sa ating paggaling. Alright? Pag-uusapan natin yan ng malaliman sa October 15, Tuesday, sa ating free webinar, Early Onset Cancer and Gut Microbiome. Ayan, pag-uusapan natin yan. Andyan po ang registration link at ito po ay libre. Pwede nyo po yung i-share sa inyong mga support groups, sa inyong mga ka-breast friends, at sa inyong mga pamilya. Okay, para po mas maunawaan natin kung paano natin susuportahan ang health ng ating gut microbiome nang sa ganun ay magkaroon tayo ng fighting chance na makiiwas sa early onset cancer. Okay, so don't forget, may registration link tayo. It's happening, ang ating free, libre, advance pa Christmas gift, okay? Mangyayari sa October 15, it's a Tuesday, 7:30 p.m. Mag-register na po kayo ngayon kasi limited lang po yata yung pwedeng pumasok sa Zoom. Register now and hanggang pang-aga, share it with your friends, okay? I'll see you October 15, 7:30 p.m. sa ating Zoom free webinar on gut microbiome and early onset cancer. Okay, bye-bye!